Magandang araw mga boss. Gagawa natin ng continuation yung review natin dito sa aking Suzuki minivan kasi may ilang mga hindi ako na discuss sa una kong video. So sa mga hindi pa nakapanood ng part 1 mga paps, ilalagay ko ang link sa comment section, so panoorin nyo na lang. So ginagawa natin ang video na ito hindi para siraan sila, kundi para maging aware kayo yung mga bibili din ng minivan. So para maging aware kayo sa mga posibleng problema kakaharapin nyo kapag bumili kayo nito. So ito almost mga ano na lang ito mga paps, minor issue yung ano natin dito. So ngayong araw na ito kakapalit ko pa lang ng lens mga paps, kasi etong dati bukod sa naninilaw na, malabo na siya, ay pinapasok din pala ng tubig. So nag-order ako sa Shopee ng pamalit. Kinabit ko ngayong araw pa lang nito. So eto, ewan ko kung makikita niyo sa video. May mga tubig to sa loob. Siguro dito dumadaan kasi hindi na siya naka-seal ng maayos. So pwede pa siguro itong ipaayos. So itatabi ko siya dahil ginuwin siya. Itatabi ko siya. Baka sakaling may makapag-repair nito. Alam ko iniinit lang ito para mabuksan. Tapos ipabapping ko na rin diretso. Kasi yung nabili ko, ewan ko kung magtatagal itong hindi manilaw, kasi parang hindi siya katulad ng stock. So ibang texture niya, yung mga sakit niya ay yung iba ay iba rin. So sana magtagal siya. So isa pa sa mga naranasan ko dito mga paps, yung ano eto. So tinype ko na ito doon sa sa dati kong video, pero ipakita ko pa rin sa inyo. Ayan, ito yung nilagyan ko ng gasket maker, kasi dito naglilik dati yung kapag umuulan pumapasok sa loob. So nilagyan kong gasket maker, okay na siya. Then ipakita ko din sa inyo yung sinabi kong kasi hindi ko nga yun na videoan, yung sinabi kong naglilik sa ilalim. So kuha lang tayong mahihigaan. So nandito siya mga paps. Nasaan na? Ayan, dyan yung naglilik. So doon mga paps yung sinasabi ko sa inyong may leak sa ilalim. So hindi ginalaw ng mekaniko ko kasi baka raw wala kaming makuna na parts. So hindi naman daw yung delikado, sabi ng mekaniko ko. Then ano pa nga ba, tapos dito may inayos din ako kasi naka-condemn. So tanggalin natin yung upuan dito sa sa makina nila. Yung PCB naka-condemn. So ewan ko kung bakit nila kinondemn, mura lang naman yung PCB. So pinalitan ko ng bago. Bumili ako sa online, ewan ko kung magtatagal yun kasi mura lang ang bili ko. So eto mga paps, dati ang nakalagay dyan ay bolt. So ewan ko nandito pa yung bolt. So wala na, naka-bolt lang ito, tapos walang connection dito. So nag-order ako sa Shopee, ako na lang naglagay. So madali lang naman ito ilagay, pero tinanggal ko pa ito para siguraduhin hindi na hulog sa loob yung yung tung nabasag man ito. So buti na lang at wala namang sa loob, kasi di pala nabubuksan yung niya sa loob. Sa iba kasing video nakita ko nabubuksan. So ito nakaribit yung niya, yung parang stopper kung sakali malaglag. So napalitan ko nito mga paps. Nung napalitan ko, parang mas gumanda yung minor niya, kasi dati parang mataas. Tapos mga minor issue na lang mga paps. So eto hindi
ganun kaganda yung pagkakapaint, lalo sa mga kantuan. So ito mga paps, kung makikita nyo may mga kalawang, tapos yan parang basa pa, nasagi sa kung saan. Marami yan mga paps. Ayan, mga kalawang, pero yan kung hindi ka naman maselan, okay na siguro yan. So yun lang, marami yan dito sa mga kanto. Ayan, mga kalawang. So marami ito mga paps. So ayan, nagsisimpula pa lang. Ayan, mga kalawang. So kung sa malayo hindi mo titingnan ng ito hindi napintura ng hindi masyado napinturahan. So kung sa malayo okay naman siya tingnan, pero kapag sinilip mong mabuti, makikita mo yung mga imperfection ng trabaho nila. So kung hindi ka maselan, okay na yun mga paps. Tapos eto, mga ganyan, yung hindi na anong mara yung sira na itong so okay na yan, kaya naman gawa ng paraan. Mga minor issue na lang naman na yan. So sa mga nagtatanong ng presyo nga pala nito mga paps, nabili ko ito ng 265k. So yun ang niya, ang price. So kasi sa una kong video sinabi ko lang na mura, pero hindi ko sinabi yung yung presyo. So marami nagtatanong. Etong manibela din pala mga paps, nung una ay umaalog ito ng konti sideward. So inayos ko lang yung bracket niya. Ngayon okay na siya, hindi na siyang maalog. Kasi dati umaalog siya konti lang pa sideward. So mabuti na lang ay sa bracket lang pala. So inayos ko yung bracket, ngayon okay na. Tapos isa pa pala sa mga issue ko dito ay yung itong indicator nito mga paps. So ayan, yung indicator na yan ay hindi ko alam kung saan yan, kung sa seat belt dito sa unahan or sa seat belt sa likod. Kahit kasi nakasuksok yung seat belt niya ay nandyan pa rin yan. So unlike dito sa kabila na kapag wala yung seat belt ay hindi nakabit yung seat belt ay may indicator, pero kapag sinuksok mo siya ay nawawala. So ito steady lang talaga siya. So maghahanap ako ng wiring yan kung saan yan. So kung alam niyo mga paps, pwede niyo i-comment sa akin para madali ko na lang siyang ayusin. So hindi ko alam kung sa likod yan or sa sa dito sa driver. So yun lang mga paps, wala na akong masasabi sa van na ito. So sana kung bibili kayo, nakatulong sa inyo ang video na ito.